guys, magandang araw. Ang i-share or i-flex ko today ay about kalamansi. Ang aking kalamansi na nakatanim sa galon or yung blue galon ng tubig. Ayun siya. Ibibigay ko sa inyo ang ilang sekreto kung paano sobrang daming bulaklak ng aking kalamansi as of now. Tapos namulaklak ulit siya pero nanghulog noon kasi sobrang ang hangin. Walang natira kundi siguro mga 5 bunga. Tapos ito na nga ang sumunod. Itong sobrang nagulat ako sa maraming bulaklak ng sobra-sobra. Kahit yung lemon ko, nagkaroon ng lagas lang ang bulaklak niya. Alam niyo ba kung bakit at sekreto? Pero hindi na siguro sekreto kasi yung iba naman siguro alam din yan. Pero yun sa akin, ito yung ginawa ko. Bibigay ko muna sa inyo ang mga short tips para ang kalamansi nyo ay maging malusog at maganda ang mga dahon, kumbaga maging matibay siya. Kung ang kalamansi nyo ay binili nyong grafted at itatanim nyo sa isang pot, kukuha kayo ng malaking lalagyan. Katulad nitong sa akin, nasira yung 10 gallons of water na kulay blue, doon ko siya itinanim. Or kung gusto nyo sa malaking balde or sa sobrang malaking paso. Tapos i-sure nyo na ang inyong pagtataniman ay maganda ang drainage. Butas talaga ang ilalim kahit sa gilid, lagyan nyo ng butas. Lagyan nyo ng malusog na lupa, katulad ng loam soil, garden soil, rice hull, at nilagyan ko rin ng buhangin. Nagmix din ako ng animal manure. Tapos doon ko siya itinanim. Dinidilig ko siya 2 times or 3 times a week. Basta mainit. Pero kung sobrang mainit talaga, araw-araw ko siyang dinidilig. Ilagay niyo siya sa maliwanag na pwesto or talagang sa direct sunlight, yung talagang nasisikatan ba siya ng araw. Ito ang sinasabi kong sekreto. Kung kayo ay merong gatain niyo yung nyug nyo, siguro kahit 2 or 3 piraso, tapos yung pulp niya or yung sapal ng nyug, itago nyo. Ang gawin nyo doon, ilagay nyo sa puno ng inyong kalamansi, doon mismo sa may roots. Yung mga balat ng inyong oranges, tulad ng sa akin, itinago ko, inilagay ko din sa puno. Lahat ng oranges na nakakain ko, nilalagay ko sa puno ng aking kalamansi at lemon. Tapos nag-order ako sa online noong potas, yung kulay pink. Siya ko rin nilalagay handful monthly doon sa puno ng aking kalamansi. At heto na nga siya, nagulat ako. Siguro mga after 3 days na hindi ko sila nakikita ko ang daming mga maliliit na buko ng kalamansi, yung pamumulaklak. Nakita ko sobrang dami, siguro 100 sila. Ang liit ng puno ng kalamansi ko, pero itsura naman siyang matibay. At heto nga ang pagdidilig ko, talagang tinutuon ko hanggang ilalim ng lupa ang aking tubig na ididilig para at least tumagos hanggang dun sa roots, hanggang tumagas ang tubig. Tap water lang idinidilig ko, hindi naman siya mapili. Hindi siya katulad ng ibang halaman na hindi mo pwedeng diligan ng tap water. And here they are. Eto, buko na. Sana hindi na sila manlaglag kahit humangin, stable na. Basta tandaan nyo lang guys, a handful of potas once a month. Lagi nyo silang lagyan kahit weekly ng oranges, yung balat ng saging. At ang isang pinakamahalaga talagang nagpapabunga sa kanila, yung sapal ng nyog. Yun ang sure na sure. Basta may sapal kayo nyog, ilagay nyo doon sa ugat nila. Ibaon nyo sila. Okay guys, yan lang may bibigay kong tips para mamulaklak at mamunga na marami inyong kalamansi. Thank you so much for supporting this channel. Thank you so much for watching. Thank you so much for subscribing.
Love you all guys. God bless everyone. Bye!